Okay, mga ka-DIY, magandang araw po sa ating lahat. Andito naman po ako sa may dining area. Dito po sa ceiling, nakikita nyo po, mayroon na ako na nilagay na pattern. Ayan po, bilog sa gitna. And then sa labas niya, bilog din po iyan. Pero, hinati ko sa gitna at nilagay ko siya ng rectangle na design. Then kabila naman, bilog siya, kalahati din. Then po dito sa bilog na tumalaki, sa gitna niya, may nilagay akong 3 trellis, magkabilaan din, para balance po sila. At pagkatapos po, itong gagawin natin, lahat ay puro wall angle ang ilalagay ko ng mga metal dyan sa mga nilagyan kong pattern. Yan po. Kasi yung ilalagay kong design lang, ang drop box niya mula sa ceiling ay 10 cm po. Kaya hindi masyado siya mabigat. Kaya okay na yung wall angle ang gagamitin ko. Kagaya dito sa nagawa ko sa kabila, ayan po, kagaya po ganyan, ay 10 cm ang drop niya mula sa ceiling. Ayan. Hindi ko na po siya masyado nilagyan ng metal paring dahil hindi naman siya kabigatan po yan. Parang ganito na rin po yun ang magiging design niya mamaya dito sa dining area. Okay mga ka-DIY, magsisimula na po ako. Bago po ako pupunta doon sa taas mga ka-DIY, ito yung proseso po muna. Guguntingin natin yung bawat pagitan nitong walang angle sa isang side. Ang pagitan nito ay 5 cm ang layo ng bawat gitla o yung ginuntingan para yung bilog po doon ay aayon siya pag binit natin ito. Pag invent natin to ay aayon siya doon sa bilog niya. Parang ganyan, no? Ayan mga ka-DIY, katatapos ko lang nilagay yung 3 frame niya sa loob. Pero may hanger din yan bawat isa. Tag-isa silang hanger. Ayan. Tapos, lalagyan ko pa siya ng 3 brace dito pa ganyan. 3 yan. Pa-cross naman sila. Para mamaya pag yung ceiling pan na may kabigatan, 7 to 8 kilos ay sakto doon sa may bilog na sa maliit yung base ng ceiling fan. Kaya lalagyan ko pa siya ng 3 brace dito sa kabila. Metal paring pa rin para sakto pag may ano siya, yung screw, tamang-tama, may matatamaan siyang metal paring sa loob. Ayan, lalagyan ko muna yan ka-DIY bago takpan ko na siya. Nakaready naman na yung negative positive kong linya doon. Ilalabas ko na lang mamaya. Okay.
Okay mga ka-DIY, ito na po yung natapos na ginawa kong design dito sa dining area. Kaya lang po hindi ko pa natapos yung trellis niya, isa doon at sa kabila po 3 piraso pa. Sa ngayon po kasi tines ko muna yung dumating na pin light, 6 na piraso. Bali tag 5 watts po bawat isa yan. Bali 30 watts na po yan. Tapos sa gitna 24 watts po yan pero warm ang kulay niya. Itong 6 ay daylight po siya. Hindi ko na po siya inanuhan ng tricolor. Bali daylight lang ang kulay niya dahil nasa gitna ay warm. Tapos mayroon siyang pan po sa gitna yan. At yung mga LED po, binagay ko na po sa gitna dahil nakalabas siya doon sa may drop ceiling yung pan. Kaya binagay ko na lang po yung 6 na pirasong pin light. Okay. At i-testing po natin yung pin light po mga ka-DIY. Ayan po yung ilaw. Ayan po. Bali 30 watts po yan. Tapos itong sa gitna 24 watts na warm. Yan po. Tapos itong warm po na kulay sa gitna ay pwede po siyang i-adjust. Kagaya ng dim. Pahinain po natin yung warm niya. Ayan po. Ayan. Tapos pwede natin palakasin 50%, 100%. Ayan. Para may design po siya. Daylight saka warm. Yan. Tapos ito yung pan po niya. Oh. Bali hanggang 4 speed po yung pan niya. 4 speed. Yan. Pwede namang i-off yung ilaw na nakabukas naman yung pan. Ito po yung ilaw. I-off po natin. Yan. Pero yung pan naka-under pa rin. Dahil meron siyang control dito sa remote niya. Yan. Yan. Okay. Di bali mga ka-DIY, pag natapos ko na po yung trellis sa kabila at saka dito isa, update ko na lang po. Yan. At sa nga po pala, shout out po sa mga karpintero, mga nag-install po ng mga drop ceiling design. Ay ito po ay kaming mga DIY nagsisimula pa lamang. Kaya gusto ko rin i-share po itong ginawa ko na simple. At doon sa gitna mga ka-DIY, makikita nyo yun. Yun ay gawa ng ingrain ko na yung mga blend rivets para pag na mamasilya na yan ay ready na siya. Ayan po yung nasa gitna. Pero po dito sa labas hindi pa masyado natapos. Kaya wala pa siyang mantsa, hindi gagaya doon sa loob. Update ko na lang po kayo mga ka-DIY pag natapos na po yung trellis na kulang sa gilid. Okay, maraming salamat mga ka-DIY. Ayan.